Maging sa mga online transaction at paggamit ng credit card, pwede rin po kayong maloko. Kaya naman payo ng isang online security expert, suriin ang mga website na inyong binibisita. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Ngayong kaliwat kanan na nga mga nagsha-shopping, Jessica, lalo na sa mga online stores ay nagbabala mga otoridad at mga online security experts sa mga mapagsamantala. Sa ngayon daw kasi ay unti-unting dumadami ang mga may credit card at nag-online shopping pero hindi sapat ang kaalaman para mapangalagaan ang seguridad ng kanilang online transactions. Babala ng online security experts sa mga simpleng bagay madalas nagsisimula ang pambibiktima kaugnay ng online credit card purchases. Dapat maging mapanuri sa website at maging sa lugar kung saan gagawin ang online transaction. Kung maaari, sa bahay na lang daw gawin ang online purchase. Kasi kung nasa public sites ka like yung mga malls o coffee shop na merong free internet, yung risk na pwedeng ma-intercept yung transaction mo malaki. Ugaliin din daw tingnan ng address bar ng mga website. Karaniwan, nagsisimula lang ito sa HTTP. Pero para matiyak na ito ay secure, gawin itong HTTPS. Mas mahirap daw itong ma-hack. At siguruhing tama ang website. Like yung PayPal, very common yung sa online purchases yung PayPal eh. Diba? So you thought you're giving your information sa PayPal kasi yung user interface, it looks like PayPal. Pero pag tinignan mo yung URL, yung address mismo, hindi siya pala PayPal. So it is always safe na tignan mo kung ano yung actual na address before you proceed. Kahapon ilang Chinese at Taiwanese nationals ang iniharap sa DOJ dahil sa credit card fraud. Hindi nagbigay ng detalyang DOJ pero malaking grupo raw ang naaresto. Isang simpleng tip din ayon sa mga eksperto, huwag hayaang tumagal ang inyong online transaction. Dahil habang kayo tumatagal online, mas malaki ang posibilidad na ma-intercept ang inyong online purchase information. Kaya bago mamili, tiyaking hawak ng inyong credit card at nakapili na kayo ng inyong mga bibilihin. At pagkatapos mamili, huwag kalimutang mag-log out. Ayon naman sa PNP, huwag din daw kakagat-agad sa mga online advertisements. Situate na yung talagang website na pinupunta natin ay yung yung talagang establisado na. At the same time, pag medyo talagang hindi ka panipaniwala yung pagiging mura ng item na pinipili natin, medyo magbigay na tayo ng duda. Dagdag pa ng CIDG, marami na raw silang natatanggap na reklamo tungkol dito. Kaya naman paulit-ulit nilang paalala, huwag agad-agad maniniwala. Muling paalala, Jessica, ng mga otoridad ay maraming simpleng paraan para hindi maloko. Dapat lang ay maging listo at maging matyaga sa online shopping. Yung mga shortcut, dun daw kayo mapapahamak. Jessica. At saka, ewan ko kung applicable pa rin hanggang ngayon. No? Dapat yung credit card na ginagamit mo, yung maliit lang yung allowable na spending limit ba yon? Kasi kung masyadong malaki, yun medyo tempting dun sa hindi maganda ang hangarin, di ba? Yes, Jessica, yan na ngayon nagiging estilo daw ngayon ng ilang mga bangko. Maliit na lamang ibinibigay nilang mga credit limits para naman kapag ito ay nakuha o na-hack itong mga credit cards na ito, kaya nanakaw man itong credit card na ito, ay hindi lalagpas sa, for example, 15,000 hanggang 20,000 yung magagawa nilang purchase mula rito. At hindi talaga kasing laki ng mga kuminsan na nakikita natin na 100 hanggang 150,000 na sa mga nakaraan ay nagagawa ng mga hackers at ng mga nagnanakaw ng mga credit cards. Ulitin lang natin yung ilan pang tips na ibinigay nung na-interview mo, Rafi. Kailangan siguraduhin na tama yung address kasi meron din palang mga nagpapanggap na PayPal, hindi naman pala sila PayPal talaga. Yes, Jessica, maraming mga websites daw na mini-mirror. Ang tawag daw nila dito ay phishing. At mini-mirror nila yung actual na website. Pero pag tiningnan mo yung address bar, yung nasa taas nitong browser, ay magkaiba. Kuminsan garbled, napakadaming mga letra at mga numero at indication na raw yun na peke yung website na yung pinuntahan. Kaya siguruhin magkapareho yung nandun sa may taas na address bar at saka yung mismong website. At isa pa nga sinasabi talaga nila ay huwag magtatagal sa online shopping dahil talagang po pwedeng ma-intercept yung inyong mga transaction. Kasi ugali ng iba minsan, Jessica, ay habang nagsa-shopping, naka-online na sila, ay doon lang mamimili nung kanilang mga bibilhin. Yun daw ay delikado kaya dapat piliin muna ang lahat, handa na yung credit card at gawin na lang yung transaction kapag talagang ready na kayo sa pagbili ng inyong mga napili mula sa mga website na inyong pinuntahan, Jessica. Maraming salamat, Rafi Tima.